So yun po samahan nyo akong magsayang ng diesel. Wala, ikot-ikot lang tayo. Nagsasayang lang tayo ng diesel ngayon. Kaya biro lang, may lakad ako. Pero yun, sobrang ganda ng Montero. Bakit nga ba Montero yung pinili ko? Meron namang Everest, meron namang Fortuner, meron namang Nissan Terra, meron namang MUX. Kasi sa price range kasi ng Montero GLS which is 1.8, 1.9 something, ang pinakamaganda talaga is si Ford Everest. Kasunod nun is si Montero GLS. Doon lang tayo sa price range ha. Aminado ako, sobrang ganda talaga ng Ford. Kaso nga lang, talaga yung Ford, ang dami talagang kaaway. Ang daming issue daw kasi talaga ng Ford. Sorry sa mga tatamaan, wag sana kayong magalit sa akin. Pero sobrang dami daw kasi talagang issue ng Ford, So ako bilang duwag na buyer, 'di ba? Play safe tayo. Doon tayo sa pangalawang pinakamaganda. Doon sa price range sa price range. So bakit ba pangalawa sa pinakamaganda si Montero Si Everest kasi sobrang ganda talaga next gen na kasi siya next generation na yung design niya. Tapos naman si Montero, old version pa rin pero para sa akin futuristic to nauna lang talaga si Montero. Susunod si Toyota Fortuner, yun nga ang daming urethane. May urethane din dito. Tapos yung nandito niya tela. Yan, tas ang alam ko ito urethane din to, ito. Kita ba yung armrest dito sa may cambio? Tapos hindi ko rin gusto yung cambio niya mismo na nalulumaan ako sa itsura. Ganon din kasi yung cambio nung dati kong sasakyan. Tapos pagdating naman kay MUX, si MUX kasi sobrang mahal. Sa totoo lang, sobrang mahal ni MUX. Yung 1.8 niya, 1.8 something or siguro almost 1.9 na yun ngayon. Walang buttons dito. Imagine ninyo walang buttons dito. Tapos ang pangit din ng screen niya, ang dami ding polyurethane. Tapos walang leather, puro hard touch material. 'Di ba? Imagine ninyo yung manubela, pure na manubela lang, walang control. 'Di ba? Yun yung kay MUX RZ4 something, RZ4H, ewan ko, hindi ko na maalala. Lagay ko na lang dyan. So ayun, yun yung hindi ko nagustuhan sa MUX. Kay Nissan Terra naman, walang lukso ng dugo parang hindi ako nagandahan sa loob niya. Tapos hindi rin ako nagandahan dun sa parang pabilog ng upuan niya. Yes, yung Nissan Terra, naka naka zero gravity seats. Kaso hindi ako nagandahan dun sa shape ng upuan niya. Tapos naka fabric seat din siya, and at the same time na para sa akin to personal to, wala sanang masaktan, nachichipan ako dun sa itsura ng niya, ng infotainment niya, pati yung aircon niya, ang liit lang. Although marami siyang vent ito rin naman maliit din yung aircon vent nito may putol to dito, dalawa. Kung makikita ninyo, may nakikita ba na aircon vent dyan? Pero may putol tong aircon vent nito, hindi siya yung isang buo talaga kung ano yung nakikita ninyo sa mga picture. So ayun, kaya nag-end up ako Montero talaga Ano pa bang hindi ko nabanggit dito sa top 5 natin? Ford Everest, Montero, Fortuner, Nissan Terra, MUX. Doon kasi sa top 5 natin talagang Montero talaga yung value for money. Well, maganda talaga itsura ni Everest. Hindi naman tayo magpapakahipokrito porque Montero gamit natin. Pero ang isa talaga na pinaka nagpaayaw sa akin sa Everest is yung sobrang lapad. Yun, kasi maliit lang kasi yung area namin yung parkingan ko, yung daanan ko papalabas ng parking, yung mga lagi kong pinupuntahang lugar, maliliit lang yung area talaga. Wherein kada labas ko talaga ng bahay, as in madadaanan ko talaga yon. So isipin na lang ninyo kung anong pakiramdam nun na testing ko nang idaan itong Montero natin doon. At hirap na hirap talaga ako. May one time pa bumaba ako ng Montero para lang iusog yung mga nakaharang na
kung ano man dun sa paligid, ano. Ganon kasikip dun sa amin. So sa lahat ng choices na yun, sa 5 choices na yun, ang pinaka maliit talaga, pinaka manipis kumbaga, itong Montero natin. Actually meron akong picture nung sizes ng mga sasakyan doon, pinaghambing-hambing ko yung mga pwede kong bilhin, mga plan A, plan B, anong gagawin pag ganito, papakita ko yan dyan. So ayan, ganyan yung listahan ko dati, no? So pasensya na sa pangit na sulat, wala gwapong mukha lang talaga yung binigay sa atin. So ayun, kaya nag-end up ako na Montero talaga yung binili ko dahil sa mga bagay na yan. 'Di ba? Sobrang dami din talagang downside ng Everest. Plus pagka nagbasa kayo sa Reddit, no, ang dami talagang ayaw ng Everest dun sa Reddit. Kaya hindi ko na rin pinusta. Well, kung fan kayo ng Everest, wala naman talaga hindi naman talaga ganun kalaki yung problema niya, no. Tapang lang talaga kailangan mo ko tuwing gagamit ka ng Everest. So ako, inaamin ko naman, duwag ako. Kung kayo matapang kayo, well, idol, saludo ako sa inyo, no? Tsaka kung maluwag man yung area ninyo, yung mga nakatira sa subdivision, di ba? Village. Yan, kung maganda yung area ninyo at kayo personally wala kayong pinupuntahang mga lugar na masisikip, halimbawa is Palengke, Baguio, masikip nga dun eh. So ayun, kaya nga gandang-ganda talaga ako dito sa Montero natin. Actually, the best na talaga to para sa akin. For some reason, paayaw din ako ng paayaw talaga sa Fort Everest along the way, no, nung nagre-review tayo ng sasakyan. Kaya yun, sa mga may planong bumili ng sasakyan, comment down below, tutulungan ko kayo sa abot na mga kaya ko, ano. Sa lahat ng mga may planong kumuha ng bagong SUV nila, sa mga gustong mag-upgrade, kahit MPV na review ko din. Ang hindi ko lang na-review syempre yung sedan. Pero SUV, MPV, lahat yan yung mga nasa top na sales dito sa Pilipinas. Wag lang yung mga electric, ano. Hindi ko na-review yung mga electric yung mga tulad ng BYD, ng Tang, DMI, ayan, pati yung iba pang mga electric cars, hindi ko na yan na-review. So ayun, gusto ko kasing makatulong talaga dun sa mga may planong kumuha ng sasakyan. Kaya comment lang kayo diyan, magtanong lang kayo sa akin ng kahit ano. Huwag lang sa sa makina. Kasi actually hindi ko talaga tinitignan yung makina nung kumuha ako ng sasakyan. Basta't alam kong tumatakbo kasi ng 100, okay na talaga ako dun eh. Ang pinaka tinitignan ko talaga is yung itsura tsaka yung interior. Lalo na ang nag-iisang tinignan ko lang talaga sa makina kung sirain ba o hindi, kung may mga issue ba o hindi. Siyempre inisa-isa ko yun sa Reddit, sa Facebook, sa TikTok, yung mga nagsi-statement ng mga user na nag-i-statement na ganito daw yung nangyari sa kanila, ganito daw na experience nila, no. So ganun talaga natin sinigurado na okay itong Montero natin. Kaya sa lahat na naka-Montero dyan tapos hindi kayo nag-review, well, ito na yung video na magsasabi sa inyo na super good talaga yung nabili ninyo. Wala kayong masasabi talaga dyan sa makina nyan. Yun lang, pagdating sa mga speed, wala na akong pakialam doon. Kasi ewan ko kung napapansin niyo, sobrang bagal ko talaga mag-drive. Mabagal ako mag-drive. Masayang-masaya na ako sa 40, sa 30 na takbo. Yan, okay na nga ako pag nakapag 50, expressway 60, 70, 80, pag mag-overtake, happy na. Ayos na 'yon. So, yun na, para safe lang din talaga tayo palagi. Iwas tayo sa mga speed na yan, kare-karera na yan, no? Well, nasa kalsada tayo, wala tayo sa racetrack. Hindi natin kailangan mag high speed talaga kahit kailan. So yun, sana kayo din, ingat kayo palagi, ha? Lalo na mataas ang mga bilihin ngayon. Mahirap pagka nagkaroon ka ng problema, kailangan natin laging meron tayong ipon, may reserve budget tayo palagi. Kaya alagaan natin yung mga sarili natin, and at the same time, alagaan din natin yung mga sasakyan natin na hindi magkaroon ng problema, ano? Kaya yun, wala talaga akong pakialam sa mga high speed na yan.
sa mga kung ano-ano pang ginagawa nila sa sasakyan. Basta ako, masaya na ako, point A to point B, dala ko lahat ng gusto kong dalhin, barkada, pamilya, bagahe, 'di ba? Komportable yung sasakyan. Sabi nga nila, mas sway daw to no? Sabi ng iba, malakas daw yung sway niya. Well, kasi ganito kasi yung pananaw ko dyan. Mamimili ka lang talaga sa sasakyan kung matagtag o masway. 'Di ba? Maalon. Yun lang yun. So, kung ayaw ninyo yung tagtag ng Fortuner, ang kalalabasan, maalon. Ang ano lang dyan, yung tamang timpla. Sa 5 kasi na top na SUV sa Pilipinas, ang pinakamaalon talaga, itong Montero, sobrang alon niya. Wherein hindi mo maramdaman ngayon yung mga brrrr, yung mga ganon, hindi mo maramdaman. Unlike dun sa Fortuner na ramdam mo lahat, pero pucha, stable talaga yung sasakyan mo, no? Pangkurbahan talaga no? Batak na batak din talaga. Sobrang ganda din talaga ng handling ng Fortuner kasi may Fortuner yung kapatid ko kaso nga lang luma na. Pero sa tingin ko naman hindi yun halos nagbago. Sana nakatulong tong video natin para maengganyo kayong kumuha ng SUV maengganyo kayong kumuha ng Montero, and at the same time matulungan ko kayo sa journey ninyo na bumili ng bago ninyong sasakyan. Sana makapili kayo whatever it is. Kung kanya-kanya naman tayo kung kaya mong tiisin yung itsura ng Fortuner, kung ayaw mo talaga ng Montero, kanya-kanya naman tayo. So sana makatulong kayo. Promise, walang judge, hindi ko kayo judge. At alam kong may magja-judge sa akin dyan sa comment section. Okay lang din yun, normal yun. Syempre yung iba dito, natamaan ko yung opinion nila, 'di ba? Well, ako naman kung magko-comment kayo, hindi ko kayo i-judge. Wala akong pakialam kung halimbawa sabihin nyo, Lance, gusto ko talaga gusto ko talaga Fortuner Ano ba? Okay ba 'yon? Well, okay yung Fortuner, pag-usapan natin or gagawin ko ng panibagong video para lang mas maintindihan natin. Kasi pagka nag-search ka ngayon sa YouTube, ang pinakamadalas mo makikita yung mga top of the line Hindi mo ganong mare-review or hindi ganong nire-review dito yung mga base variant bibihira, konting-konti yung makikita mong review ng mga base variant. So ayun, pag-usapan natin para matulungan ko kayo. Sayang naman kasi yung knowledge ko about sa mga na-review kong sasakyan kung after ko bumili bibitawan ko na lang. Kaya ako rin naisipan mag-upload ng video at gumawa ng YouTube channel natin para naman magamit ko yung mga kaalaman na nakalap ko habang naghahanap kami ng asawa ko ng sasakyan. So yun lang, hanggang sa susunod na video ulit. Peace! At kung nagustuhan ninyo yung video natin, like, follow, subscribe, pa-share na din sa mga kaibigan ninyo. Thank you so much sa panonood. Bye!